Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan, Libra. This reading is for you, September 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Gusto po ng personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin. All the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Libra. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sa iyo. Maaaring ito is vice versa. Maaaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Just use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Uy, bakit? Pag hindi ito nag-fit sa inyo, huwag nyo lang din itong ipilit. Para po kay Libra. September 2024. Para kay Libra, September 2024. Sure. Ayan. Okay, Libra. We have the ride. Yan, may mga gagawin ka daw na mga fashion, mga activity. Yan ang nakita ko dito. Yan, parang may mga gagawin ka na ipabubuhusan mo ng iyong energy. Yan, may mga biglaang mangyayari, may mga news or message kang matatanggap. Maaring package, maaring good news or bad news, o ano man yan. No? Maaring text message, kanyan. And we have the ship. Yan, may mga, siguro iba sa inyo, may mga movement kasi ako nakikita. Either sasakay ka ng bangka, lalayag, travel, maybe sa iba sa inyo, siguro bibili kayo ng vehicles o nagpapagawa kayo ng vehicles, ganyan. May mga journey akong nakikita na tinatahak nyo. No, may mga changes when it comes to your journey din. Yan, nakita ko. May mga distance. Maaring iba sa inyo is something travel or the distance ka sa isang situation, the distance ka sa mga pangyayari or sa tao or tatrabaho ka sa ibang bansa, yung mga ganong situation. Something distance, no? So, nakita ko dito. And we have the folks. Okay, ingat, no? Dahil may tao dito na selfish. Yan. May selfishness, mayroon taong nangliling lang or manliling lang sa'yo. May mga mali kang magagawa daw. No? Ingat ka, baka may mga mali kang magawa. Yan. And then, be clever lang, maging smart ka, maging matalino ka. Kasi, yan nga, may tao daw na kasuspe-suspecha. Yan. Dobling ingat ang sinasabi dito. Maaring sa trabaho mo, maaring nakakasama mo na siya, nakakausap mo na siya, no? So, nakita ko dito. Use your own intuition, okay? Sa ngayon, nakita ko dito yung pagiging hardworking mo. Yan, may mga ginagawa ka na mukhang may paglayo nga or may pag-distance ako na nakikita sa'yo. Pero, you're always thinking about happiness. You're always thinking about your child, your family, yung mga kasiyahan mo, yung success mo, yung mga you feel freedom. Yeah, may mararamdaman ka rin daw the freedom. Ganyan, may mga abundance, orders, and enlightenment more na mangyayari sa'yo when it comes to your intuition. No, mas more siya magiging powerful, kaya you need to use your intuition. Listen to your inner voice. No, ang nakita ko dito kasi yan ang magbibigay sa'yo ng tamang landas. Okay? And then, yung nakikita ko nga sa'yo dito, someone's doing wrong sa'yo. Ang nakita ko dito, hindi ko alam kung dinadasalan ka niya or every night, siguro may tao dito na nagdadasal na may nagdadasal sa'yo, may nagriritual. Yung ganun. Either mapasa kanya-kanya, either mapasunod kanya, either something, hindi ko alam. Siguro mararamdaman nyo kasi yun eh. Mararamdaman nyo. Kung may isa, maaaring hindi kayo nakapagtutulog. Maaaring palagi kayong puyat. Yan. Isa yun na maaaring may
mayroon nagpipray sa inyo, inaalala kayo, nire-ritual kayo, isa rin yun. Ang mga sign na yun, nakikita ko dito, no? And then yun nga, ingat lang din, basta you always lang na magpray ka. Magpray ka bago ka, matulog, saka pagising, no? Pasalamat ka kasi nagising ka. And then syempre palagi kayong magdadala ng mga, yun nga, yung palagi kayo magsuot ng gold or asin, palagi kayo may dalang asin para hindi kayo kapitan ng mga, alam nyo na, di ba? Oh, yung mga ganun. And then nandito na, nakikita ko na yung very organized, nagiging very organized ka when it comes to your oras, panahon. Yan. Doon na yung alam mo na yung ganito gagawin ko, ganyan gagawin ko, eto yan, dapat ganun, dapat ganyan. Naka-organize sa namamanage o ima-manage mo na yung iyong mga schedules sa nakita ko dito. No? Siguro iba sa inyo, nagkaroon kayo ng mga adventure or magkakaroon ka ng adventure, maaring iba sa inyo is maaring may mga activity nga kayo na gagawin sa buhay nyo. Maaring iba dito, baka mag-hiking kayo, di ba? Or may paglayo, may pag-distance nga ako nakikita sa inyo. Yeah, meron daw mga mangyaring maybe you explore yourself more, maring may mga fashion nga ako nakita, may mga gagawin ka activity na kagustuhan mo, yung nasa fashion mo, yung kung saan ka magaling, yan baka ganun, baka ma-enlighten pa more yung mga kagalingan mo, diba? Yung ability mo, maaring ganun, ma-enlightenment. Yun nga, there's a travel din ako nakikita sa'yo. Eh, syempre, may mga challenge daw ako na nakikita na darating sa buhay mo na malalagpasan mo. Okay? Or may challenge na nalakpasan mo na maaari or malalakpasan mo. Marami ka daw idea na na gusto mong gawin or i-pursue, gawin mo daw yun. No? And siyempre rin dito, you need to be true sa sarili mo. Magpakatotoo ka rin, ang nakita ko dito. Yung iba siguro sa inyo, andito kayo sa sitwasyon na hindi kayo nagiging to. May mga kinikimkim kayong sama ng loob, lungkot. Yan, may kinikim kayong mga negative thought, may mga kinikimkim kayo na frustration in life. Ganyan. Siguro you need to balance yung situation mo sa ngayon, no? Sa nakita ko. Try to balance it. Ano lang, kung kailangan na humingi ng tulong sa iba, humingi ka ng tulong. Kasi, kahit na payo lang, ganun, di ba? Kung hindi mo kasi siya mababalance, magiging sanay na observe ka. Kailangan balansin mo yung situation mo sa ngayon. Kasi nandito ka ngayon sa mo na minsan, hindi ka nakakatulog, ganyan. May mga iniisip ka, may mga pag-aalala, maaaring may iba dito, may nararamdamang takot sa kanila mga tatahakin. Yan, may mga sitwasyon ako na maaaring naaalala nyo in the past, yung mga sitwasyon siguro na maaring hindi nyo pa na-accept kasi ibinigay nyo at binuhos nyo ang lahat para doon sa sitwasyon na yon. Yun, maaring naaalala mo pa yon. May mga dipon talaga. May mga situation ako na nakikita na maaring iba dito na masakit na yung ulo nyo, nagkaka-insomnia na kayo, mga ganyan. May mga panic, may mga pagsisisi ako nakikita dito. Minsan siguro nakakaranas kayo na parang it's hopeless na rin. No, si mga tinatahak niyo. Huwag niyong isipin yung part na yun. No, sa nakita ko kasi hindi kayo makamove on. Tingnan natin. Kasi sabi nga dito, di ba? All the challenge na nadadaan sa iyo is malalakpasan mo. Basta maging totoo ka lang. Maging totoo ka. No, kumaga wag kang magpakulong do sa situation na yun. Na kung saan ka na pain o na-hurt. No, wag kang ma-frustrate. Huwag mong imagine na wala ng pag-asa, hindi ka makakaalis dyan sa corner na yan. Diba? Kasi, it's always available na pwede kang umalis sa situation na yan. Siguro, yun lang, yung pagiging totoo lang sa sarili. Hindi naman sinabi ko, totoo naman ako ate, kasi nga ako na-stress syempre, hindi yun yung point na pagiging totoo Kasi, kung magiging totoo ka sa sarili mo, iisipin mo yung future mo. Diba? Hindi mo isipin yung mag-stay sa mga problema mo. Diba? Kasi if you stay, edi stay ka lang. Nakandya ka lang, naka ano ka lang dyan. Diba? O, kasi
ikaw rin ang naglalagay sa situation mo yan. Kahit, available, palaging available ang space na yon para umalis ka doon sa sitwasyon na yon. Okay? Tingnan natin. Sino po? Ah! Ang naggagawa daw nito, isang tao na ayaw kang makamove on. Yun ang sabi. Kasi tinanong ko sino eh. Yung tao na ayaw kang makamove on. Yung tao na gusto niyang makasarili to. As in, ito yung tao na makasarili, sakim, sarili lang iniisip niya. Kasi more on ano siya, gusto niya, basta gusto niya hindi ka mag-growth, hindi ka maumalis, hindi ka mag-move on, parang gusto kanyang gusto kanyang ikulong sa part niya. Hindi ko alam kung sino to eh, sa inyo eh. Meron ba kayong karelasyon na ganito? Or mismo kayo ito? Pwede rin kasi kayo ito. Na kasi you are not willing to move on. Maaaring iba sa inyo nagkakaroon ng disappointment in life sa mga naging choices nyo, sa mga naging outcome na meron kayo, kaya ngayon nagkakaroon kayo ng self-doubt. Maaaring isa rin kayo, pwede rin kayo ito. Diba? Kasi may self-doubt kayo. Nandun yung pagsisisi, may mga situation talaga na failure. Maaaring iba sa inyo dito is nagkaroon ng parang hindi ko alam nga, baka parang may nag-change ng bahay, lumipat ng bahay, hindi ko alam kung ikaw o iba, parang gano'n, may paglipat. Maaaring ikaw rin ito kasi yan din yung frustration. Di ba sabi ko sa ito, sa baba, napuprostrate ka. Yun. Maaaring may mga nalalack planning ka, nalalack of confidence ka, may mga sitwasyon na nahuhold ka sa nakaraan. Yun ang nagiging blockage sa'yo. Kaya hindi ka makapag new beginning sa buhay mo. No, sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito, huwag ka magpaganito. Isipin mo yung sarili mo. Start a new beginning. Kung okay lang na mag-start ka from the zero, it's okay. Diba? At least hindi ka nakukulong sa isang situation, no, na nag-fail, or may mga sitwasyon na hindi mo na nakuha o hindi mo makamit-kamit. Diba? I try to move on kahit slowly lang. Diba? Huwag kang magstay. Huwag kang magpa-stuck. Huwag kang magkaroon ng self-doubt sa sarili mo. Kahit may mga nagkaroon na failure, yun nga, failure sa buhay mo, or napoprostrate ka, huwag kang magstay dun. Kailangan mong ayusin na yung sarili mo. You need to move on. You need to let go. No? Kumbaga, you need to start a new beginning sa buhay mo. Kasi kung yun naman yung sitwasyon na nai-stayan mo, hindi ka magta-transform. Kasi ang kailangan dito is transformation sa'yo. Diba? Yun nga, sabi nga dito, kasi transformation, why? Kasi time is gold. Huwag ka magsayang ng oras. Well, nandun naman yung iba sa inyo, hindi kayo nagsasayang ng oras. Or you need, ha? Yes, nandito ka ngayon sa yes, we have the magician. Yes, nakikita ko yung pagiging strong personality mo sa akin, no? And then, nandun na rin na, syempre, you're looking to the future sa nakikita ko dito. And then, yun nga, sabi rin dito, may mga biglaan nga rin doon na magaganap na hindi mo asahan. Maaring, nagiging hectic siguro yung schedule mo sa ngayon kasi maaring may rami kang ginagawang do things. Tama ba ko? Yung mga ganun, mga bagay-bagay na ginagawa sa buhay mo. Siguro, nandun yung meeting with comes to your mga kasama sa trabaho, malalapit sa puso, family, yan, maaring yun. No, nakikita ko dito. Marami kang ginagawa sa ngayon, kaya nagiging hectic ang schedule mo sa nakita ko dito. And then, mayroon daw makipag-usap or may kakausapin ka.
na malapit sa puso. Maybe a mother figure, kapatid, o mga kapatid, pamilya, kasamahan sa trabaho, yun ang nakita ko. Malapit sa puso mo. Kaya yung iba sa inyo, siguro, busy. Ang daming schedule sa ngayon. Or parang, handun yung part na, maaring yung iba sa inyo is, I need time. Mga ganun siguro sa nakita ko. Tingnan natin. Oo nga. Ayaw mo nga talaga sa ngayon, ang busy mo. Ang dami mong ginagawang activity. No, sa nakita ko dito. Dahil na when it comes sa trabaho, no, handoon, hectic ang schedule mo. Hectic, ang dami mong, schedule. Ang nakikita ko sa iba, may mga exciting na ginagawa ka in your life. May mga feeling excitement akong nakikita sa iyo. Oh yes, nandito ka talaga sa situation mo na you are moving. There's a positive destination sa iyo na yung nagkakaroon ka na ng creativity when it comes to yourself, no? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng creativity. Meron ka ng clear path, ganyan. Continue ka na sa direction mo no? To find talaga yung true goals, yung mga activity mo, ginagawa mo sa ngayon. Sa nakita ko to. And you feel free na. Parang this September, makakaramdam ka raw ng you are freedom. Ganyan. And then may mga opportunities, instant opportunities na maaring dumating sa buhay mo. Sa nakita ko sa iyo dito. No? Siguro more on ideas, more on mga gagawin, mga bagay-bagay this September sa nakita ko sa inyo. Sa nakita ko naman dito, siguro may makikipag-usap sa iyo. Sa nakita ko ito, maybe makaka-receive ka ng text message from someone. Oo, na magkakaroon ka ng maaring anak mo, kapatid mo, malapit sa puso mo. May gagawin ka or makaka-receive ka ng message, text message, or communication sa isang tao na makapagbibigay sa iyo ng happiness. Or maaring may gagawin ka activity, magbibigay sa ng happiness. Or may text ka marireceive na marireceive mo o may mababasa kang text message or makaka-receive ka na makakaramdam ka raw ng joy and happiness. Yan. So, nakita ko naman sa inyo dito, andito kayo sa sitwasyon nyo na may mga enlightenment nga, no? Parang may ginagawa kayo or gagawin kayong fashion sa buhay nyo na makakapagpa-heal sa inyo. Yun ang nakikita ko. Halimbawa, magta-travel ako kahit hindi naman overseas. Halimbawa, dito lang, ganyan. Akit ako mag-hiking ako, pupunta ako sa beach, pupunta ako sa park, yan. May mga gagawin daw kayong activity na makakaramdam ka ng relaxation, feel freedom, parang walang iniisip, ganyan. May magagawin daw kayong ganyan. Maaring may tao rin na makapagbibigay sa'yo ng konting healing, recovery, ganyan. Maaring may taong gano'n, maaring anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, malapit sa puso mo, ganyan. Or maybe you will receive message nga na makapagbibigay sa iyo ng enlightenment, kasiyahan, joy, ganyan. Nakita ko ng 111. May nakita kong number, 111. I-research nyo kung ano yung 111. Ha? Angel number yun. Baka may message sa inyo si angels nyo. Yes, nakikita ko dito na wow. Ang tapang mo. Ang tapang mo na dito. Oo, nakita ko na sa'yo dito yung this September, there's abundance, achievement, ako na nakita. Yan, sabi ko sa'yo, nakakakuha ka na ng feelings happy, feeling excitement, no? Feeling may ginagawa ka ng bagay or situation or ano man yan na nagbibigay sa'yo ng liwanag, nagbibigay sa'yo ng saya. Yes, yan, may mga there's achievement, abundance, may mga, when it comes to our financial, nakikita ko naman na
stable, magiging stable ang financial mo, and then, kumbaga, there's a wealth, you enjoy, ini-enjoy mo yung financial success mo eh. Maliit man to o malaki, you enjoy it sa nakita ko dito, no? Masaya ka na kahit maliit or malaki man yan, kontento ka. No, nakikita ko rin na ngayon is nagkakaroon ka na ng pagiging disiplina. Siguro mas more kang naging mature, no? Sa nakita ko sa'yo dito, no? Yun nga, ang nakita ko dito na handin na rin na bibili mo naman yung gusto mo, very independent, yan, komportable yung buhay mo, handin yung kasaganaan, hindi ka naman naghihikahos sa nakita ko dito kasi komportable yung buhay mo. Nakikita ko rin dito na maaari nga may makapag-communicate daw sa'yo. Kanina ko pa nakita yun. Pero sinabi ko na naman yung kanina. Yeah, handin na yung strength mo, handin na yung you're the person kasi na you are willing to give support and advice sa ibang tao. Ganun ka. Maaring yun yung personality mo, siguro ganun. Maghilig ka magbigay siguro ng advice, and then mahilig kang sumuporta, may sinusuporta kang bata, magulang, nakita ko dito. Maring yung iba, kuhanin nyo lang sa inyo yung ganun, pero ganun yung ability mo eh. You are willing to give support. Misa pa nga ikaw pa yung nag-offer ng support, yan. Saka when it comes to communication, good ka when it comes to communication, you are not biased, na nakikita ko dito, and then, you will see the fact before you take it action talaga. Before to make a decision, tinitingnan mo talaga yung katotohanan bago ka mag-action. Yun na nakikita ko sa'yo dito. No? Pero ano ka rin, mabilis kang mag-isip. No? Yan, mabilis ka rin mag-isip. Sa nakita ko ito. Hindi na rin talaga na you put boundaries. You put boundaries kasi nagiging busy na ang lahat sa inyo kasi habay layunin na sa buhay, Yes, nagiging busy na. Ingat lang din kayo sa pwedeng manloko sa inyo. Kasi by September, makakaramdam pa rin kayo ng mga hurt, ng mga pain, ng mga emotion, ng mga depression. Kuhanin mo lang sa'yo. Hindi naman siguro malaki o maliit ito, siguro medyo maguguluhan ka or may hindi kayo magkakasundo ng isang tao na malapit sa puso mo. No? Sa nakita ko mga nakakausap mo. Makakarami ka pa rin naman ng emotional. No? This, September. Yun na nakita ko sa'yo. Makakaramdam ka pa rin na parang hopelessness, mga ganyan. May mga sad pa rin naman. Ako nakikita. Pero sabi ko nga sa'yo, wag kang mag-focus sa ganun. Wag kang mag-stay, no? Sa nakita ko dito. May mga situation daw ako na nakikita sa iyo. Wow, 10. Wow! Tamo, 10-10. Congrats, Congrats, we have the 10-10. Ang sabi dito, matatapos na daw yung mga struggle, problem mo sa buhay mo. Yan. And then, nakikita ko na you are now, there's a beginning. Sabi ko sa'yo we have the 1-1-1. Diba? Kasi sabi ko na sa'yo, 1-1-1 yan, 1-1-1. No, huwag mo isama yung 0. Pero, itong 10 kasi is equivalent of 1. Kasi there's a new beginning yan. Puro beginning yan. Diba? 1-1-1. Ang galing mo. Congrats. There's a new beginning. No, baka iba sa inyo, nagsisimula na talaga kayo ng bagong buhay nyo, ng bagong mga decisions in life. Pero, siyempre, hindi mo maaalis na maalala mo yung mga nakaraan, yung mga nangyari sa buhay mo. Alam ko yun. Pero, yung pain na yun, wag mong isagad yung sword, diba? Kasi once na sinagad mo yun, hindi ka na makakaalis doon. Umalis ka doon. No, sa pain na yun. Sa kasi hindi mo kailangan magstay doon. Ang tingnan mo ngayon is the future. Diba? Ang tingin mo, para yung will of fortune mo, you need to let go yun. Kasi, once na hindi mo yun let go, hindi darating yung mga instant opportunity blessing na ibibigay sa'yo si Lord. Kasi why? Kasi hindi ka kumikilos. Nagpa-stuck ka. Diba? Kaya sinasabi dito, yun nga, there's a new horizon, there's a new beginning of your new journey, and magpakatotoo ka lang daw sa sarili mo. Yan, kailangan yan. There's a clarity ako nakikita sa'yo. Yan, magkakaroon ng mental clarity, may mga decision making ka na gagawin, you need to trust lang talaga yung intuition mo. At nakikita ko rin iba sa inyo, inspired. Oo, medyo inspired daw kayo, no? Kaya may inspired daw kayo this, more on communication, ang nakita ko dito. No, baka may mga makipag-communication talaga. Communicated, nakipag-communication sa inyo. This September talaga sa nakita ko dito, na malalapit sa puso niyo. No? And there's a breakthrough. May mga iniisip ka daw ngayon na bagay-bagay. No?
there's an idea, maybe a project, maybe mga pagkakaabalahan, mga activity, mga gagawin sa buhay, gawin mo daw yun, no? Makakatulong siya sa'yo. And if naman ito is a project, basta ako anong idea yun. Kasi there's a victory and success ako na nakikita sa'yo. I-force mo daw yun yung mga idea na yun. It will help sa'yo. Kasi nakita ko naman na magtatapos na yung iyong mga problema, it's struggle in life. Kasi in the past, sobrang ang daming nanakit sa'yo, ang daming nag-backstab sa'yo, there's a violence, ang daming sobrang deep wound, sobrang there's a rock bottom, may mga nag-abandonan sa'yo or you abandon it, may mga situation na maaring may nawala, di ba? May namatay in the past na malapit sa puso mo. Ang daming nangyari in the past and now, andito ka na sa new journey mo no? Andito ka na sa new energy mo. Kaya ipagpatuloy-tuloy mo lang yan. Huwag ka lang mag-focus doon talaga sa pain. Huwag ka lang magkaroon ng mga negative thinking, negative thought. Wow! Tama mo, Ace of Swords is dalawa na to. Di apat na yung 1-1 mo, ha? Pero, handito si 3 of Swords. Okay, may mga plano ako na nakikita na mabibigo ka. No, may mga plano o may mga idea, maaari na nakita ko mabibigo ka. May mga pananalita or may mga madidinig kang text message, news, on the point na salita, mga ganun o mababasa na masasaktan ka daw. Yan nga, sinabi ko nga sa'yo, magkakaroon ng loneliness, magkakaroon ng pain this September, makakaramdam ka ng pain, no? Sa nakita ko dito, hindi yung maaring trauma sa iba, unexpected to, di sana unexpected sa iba, yan, unexpected na bigla ka lang malulungkot, unexpected na bigla na lang may mangyayaring emotional pain, disappointment sa iba, yung separation, mga depression, hindi pagkakaintindihan, mga biglang mangyaring unhappiness, confusion, heartache, yan, mga trauma, maybe there's a loss, o nakikita, masyado, unexpected to. Mga pain, maaring there's a storm, maaring gano'n na, mga problema, storm kasi is like a problema, maybe baka may storm nga na dumating sa buhay mo, o storm na bagyo, di ba? Anong bagyo yan? Yan, unexpected ang mangyari sa iba, no? Na kaya siguro nakita ko na magpo-focus ka dun sa pain na yun. Na nakikita ko na mapoprostrate ka. The devil. Okay. Meron talagang sitwasyon sa nakaraan na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya makalimutan. Kasi why? Kasi ginawa mo yung part na yun. Ginawa mo yung lahat para dun sa sitwasyon na yun. Pero nagkaroon ng kabiguan. Diba? Hindi siya naging, yun nga, nag-fail. hindi siya nag-achieve, hindi siya na-achieve. Hindi siya nag-fulfill. Kasi ang nakita ko dito, maaring may tao na makasarili ito, naging sa akin, materialistic, or talagang sobra ka lang talagang na-stuck dito sa nakaraan na to. Kasi ginawa mo talaga yung lahat. No, kumbaga ginawa mo yung best mo para dito. Parang ikaw na lang yung intindi dito sa sitwasyon na to, pero at the end, ikaw yung nasaktan. No, kaya nakikita ko dito, maaring naaalala mo pa to, no, sa ngayon, baka nare-remanizing mo o naaalala mo yung mga toxic person in your life, yan, yung mga tao na inintindi mo pero ikaw hindi ka inintindi, yung mga ganun. Mga talagang you are trapped, no? Maaring sinasabi rin dito na meron ka daw mga situation na mali na ginagawa. May nambubuli ba sa'yo? May nakita ko nambubuli. May nambubuli, may conflict, may sadness There's a loss also, no? So nakita ko dito. Merong battle, ako nakikita, disagreement, aggression, may mataas ang ego. Pero I hope, sa nakikita ko dito, mag-ingat ka when it comes sa pagtulong. Ha? Siguro iba sa inyo, may nanloko sa inyo sa pera, may nangutang,
Yan, baka yun, naalala nyo pa, no? Pero we have the Wheel of Fortune, ibig sabihin, you are now in a cycle ng buhay mo na nag-uumpisa ka ng muli. Then, observe. Huwag ka magpahang, ha? May mga sitwasyon talaga ako na nakikita na nagwo-worried ka sa mga hinihintay mo, sa mga ipinunla mo, sa destination mo. Sinasabi dito, you need to trust to your intuition. Okay? At sinasabi dito, kailangan mo daw magkaroon ng pananaw sa kinabukasan. Kailangan mo magplano ng bago, or maybe nagpaplano ka ng bago, baka inaalala mo yun, ano, yung mga the unknown destination, ano, baka gano'n, no. Kailangan mo lang daw magkaroon ng strategy. Yan. Mag-trust ka talaga sa intuition mo, promise. Pag sinabi mo, ay puta ako dito sa kanan. Pag sinabi ng intuition mo, wag yan. Makinig ka. Wag ka magdalawang isip. Kasi, yun yung sa'yo ng angels mo. Diba? May mga sitwasyon ako na nakikita na may mga inaalala ka or napuprostrate ka or na-anxiety ka na parang ang dami mo atang ginagawa or marami kang gagawin. May mga dapat pang unahin. May mga nangyayaring proseso. May mga nangyayaring na maaring nag-aalala ka kasi may mga situation na ina-analyze mo. May mga sitwasyon na nagkakaroon ng strategizing or maybe you are waiting for something. May mga sitwasyon na mas dapat pa daw unahin. Siguro yun na nakita ko, napuprostrate ka siguro kasi meron ka mga situation na gusto mong gawin, kaso hindi pa sa ngayon kailangan kasi may mga dapat pang unahin o kailangan pang tapusin. Maring ganun. O maaring ikaw naman is napuprostrate ka sa mga nangutang sa'yo o sa pera, sa trabaho mo. Diba? Maring ganun. You need to find balance daw. Kailangan mo daw makontrol at mabalanse yung sarili mo, yung situation mo sa ngayon. Yan na nakita ko dito. Kasi ikaw lang din ang makakapag-resolve nito sa'yo. Siguro iba sa inyo nagkaka-nightmare, ano? Siguro iba sa inyo nananaginip kayo ng hindi nyo maintindihan or maaring nananaginip kayo na natatandaan nyo, yung mga ganun. Mag-research kayo kung anong ibig sabihin ng meaning na yun. No? Yan, meron mga nananaginip dito. Naghihintay kayo ng mga tamang panahon no? O nag-aalala kayo. May mga sitwasyon na takot kayo o kinakabahan kayo, ganyan, nakikita. Arigatou naman, God bless.